For problem number 3, we have the function y is equals to the quantity of w cubed over a minus w raised to 1/2. So, sa kaninga function, nag-involve na siya of more than one letter, which is si w ug si a. But we are told to find the derivative of y with respect to w. So, unsa man day ni si a? So, si a is considered as constant. So, dili ta mo gamit og implicit differentiation, dili sa ta mo gamit og partial differentiation. Kay ang a is considered as constant. So, unsa man ang constant? So, it can be any number. So, any number ni ang kaning si a pero gi-represent lang siya as letter. Daghan kayo og kanang way para makuha nato ang first derivative sa kaning nga function. Pwede nga i-apply dayon nato ang chain rule, unya quotient rule. Pwede sad nga kuhaon nato ang derivative tagsa ani nila or kuhaon nato ang derivative sa u. Pero mas prefer nako nga kuhaon ana yung derivative sa sulod, which is kaning u, para easy na lang nato pagbutang sa value or easy na lang nato paggamit sa chain rule ug sa quotient rule if magkuha ta sa first derivative sa kaning nga function. So sa quotient rule, we have d over dx, quantity u over v is equals to v du minus u dv all over v squared, wherein ang kanang v mao na siya ang denominator ug ang u mao na siya ang numerator. Para makuha nato ang first derivative ani niya is magamit anay ta og chain rule para sa kaning outer, para ma-derive nato ang outer anay, and then i-times nato sa derivative sa u or sa sulod na sa function by using the quotient rule. But ang unahon anay nato kay kuhaan anay nato ang derivative sa u para if mag-apply nato sa chain rule diretso na lang. So butang nato mo ni siya ang u is equals to w cube a minus w. So mo ni siya ang u. Mo ni siya ang u. So to find its derivative, so we have applying the quotient rule. So sa dire we need to square the denominator, and for the numerator we have to copy the denominator times the derivative of the numerator. So what is the derivative of w cubed? Applying power rule, we have 3w squared minus copy the numerator, and the numerator is w cubed times the derivative of the denominator. So the derivative of the denominator is simply negative 1. So nganong negative 1? So kaning a is gi-consider ni siya as constant. So what is the derivative of a constant is 0, and the derivative of negative w is simply negative 1. So we have 1 here. 1, then applying power rule, 1 minus 1 is 1, so we have negative 1. So ato ni siya i-simplify. So we have du na a minus w squared, then ato ni siya i-distribute sa tagsa nga term. So we have 3aw squared, 3w squared times a is 3aw squared, and negative w times 3w squared is negative 3w cubed. So, ito ba? Then negative w cubed times negative 1 is positive w cubed. So kana siya. Then pwede pa ni siya simplify. Pwede na nato sila i-combine kani. Na may like terms, di ba? So pwede na nato sila i-combine. So du is equals to 3aw squared, then negative 3w cubed plus w cubed is negative 3w cubed plus w cubed is simply negative 2w cubed. So gikopy ra nato ang 3aw squared kay tungod wala siya like terms, and then copy the denominator. So makabantay ta nga naa sila'y kanang common factor
which is kaning W. Diba common ang W sa kada term, sa first term, sa second term. And then ang ato i-consider kay ang pinaka-lowest nga exponent sa W. So ang naay pinaka-lowest nga exponent sa W is kaning first term, which is 2. So ang common factor nila is W squared. So ato i-factor ang numerator. W squared. So once we factor W squared sa kaninga first term, 3A W squared is ang mahabili na lang is 3A. And then once we factor na sa second term kaning W squared o negative 2W cube, ang mahabili na lang is ma-minus nga nila exponent, ang mahabilin is 1 na lang ni siya. So we have negative 2W. Okay, then copy lang ang denominator. So therefore ang derivative sa sulod kaning which is kaning u, wala pa dili pa jud ni siya ang final nga derivative sa kaning function. Ang ato pa lang gikuha og derivative is ang sulod sa function, which is ang u, para diretso na lang ta apply, diretso na lang ta butang sa kaning value para di ta maglisod. So we have W squared 3A minus 2W A minus W squared. So nakuha na nato ang derivative sa u. Na wala pa nato nakuha ang derivative sa tibuok nga function. Ang nakuha pa lang nato nga derivative is ang sulod sa function, which is kani siya. So to find the derivative of this function, kay gamito nato ang chain rule, then i-multiply nato sa derivative sa u, which is kani. So let's apply chain rule para makuha nato ang derivative sa outer sa function. So we have y prime is equals to bring down the exponent, so we have 1/2 times copy ang u, which is kani. So we have W cube all over A minus W. Then sa exponent, 1/2 mo na exponent, so 1/2 minus 1 is negative 1/2. Then copy ang derivative sa u, which is kani nga value. So copy lang nato W squared quantity 3A minus 2W all over A minus W quantity squared. So kani siya. Kabantay ta nga naa na say negative nga exponent. So para ma-positive siya, kailangan nato siya i-naog. So ato siya i-naog. So y prime we have sa numerator always 1, since 1 ang naa, then 2 is sa denominator, then since inaog man nato siya, so sa denominator siya mabutang. So W cubed over A minus W raised to 1/2. So na positive na iya exponent, so from negative to ginaog siya then na positive. Then ato lang gihapon ni kapihon W squared quantity 3A minus 2W all over quantity A minus W squared. So kani dili lang sa anay ni nato i-express as radical. Di ba pwede mo siya ma-express as radical? Pero di lang anay nato siya i-express as radical tungod kay ma-simplify pa siya by using division of fractions. Ato ni siya i-divide. So ani ang mahitabo. So ang kani, since ato man siya i-divide, so ang 1 din hiya, 1 divided by kani siya denominator, so we have 2W cubed raised to 1/2 and A minus W raised to 1/2. So ang question kay nganong ang 1/2 nganong naay 1/2 ani na ngano sang naay 1/2 sa denominator. So applying laws of exponents, so ngano man ni. So si W cube ang kaning 1/2 na ila exponent, since ako siya kanang distribute sa numerator or denominator tungod kay gi-quantity magud siya. So meaning ang exponent ilahan ni exponent duha sa numerator ug sa denominator kay gi-quantity sila. So ato gamiton ang laws of exponents to distribute sa tagsa-tagsa.
So mo na ang nahitabo diri din si 2 sa numerator siya kani. So copy lang nato ang w squared 3a minus 2w a minus w quantity squared. So kani siya. Kani okay na ni siya. Then ang kani siya, since naaman ang si w na ay exponent nga 3. So we need to apply laws of exponents na sad. So ato siya i-multiply to further simplify. Multiply nato siya sa 1/2. So ito na to na. So 1 divided by 2w raised to 3 over 2. So na siyang 3 over 2 tungod kay 3 times 1 is 3. Then 1 times 2 is 2. So copy lang ang quantity a minus w raised to 1/2. Then w squared quantity 3a minus 2w. So di ba if kanang divide ta og fractions kay i-flip ni nato ang numerator mahimong denominator, then ang denominator mahimong numerator, then i-times na siya. I-times siya sa kani. So ato na siya buhaton. So y prime is equals to 1. Since ato man siya i-flip, so ang denominator mahimong numerator. So quantity a minus w raised to 1/2, then ang numerator mahimong denominator. So 2w raised to 3 over 2. Copy w squared 3a minus 2w. So ato man siya i-multiply, di ba? Kay gi-flip naman nato siya. So na siya over 1 diri. So mura ra siya gi-copy. Mura ra ato ra ni siya i-copy din. Wag tang ra ni siya kay since i-multiply ra man siya sa 1. So copy lang ni nato siya diri. So y prime is equals to quantity a minus w raised to 1/2 2w raised to 3 over 2. So kani siya. So para mas simplify pa jud nato siya, ato ni siya i-multiply ang numerator to numerator, then denominator to denominator, applying multiplication of fractions. So we have y prime is equals to quantity a minus w raised to 1/2 times w squared quantity 3a minus 2w is itself a minus w raised to 1/2 w squared 3a minus 2w. And sa denominator, we have 2w raised to 3 over 2 times quantity a minus w squared. So, copy a minus w squared. So, makabantay ta nga na ay common sa numerator ug denominator. So, unsa to buhaton ana? So, to cancel them para mas masimplify ni siya. So, natay common nga quantity a minus w. Diba, nasa quantity a minus w diri, pero ang naglahi lang is their exponent. So, once we cancel them, ma-minus na ilaha exponent from the highest to lowest. Then, nasa tay common nga w diri sa numerator denominator. Then, mao gihapon lahi sila exponent. So, ato sila i-minus. So, ato i-cancel si quantity a minus w sa kani. So, ma-minus ila exponent. So, 2 minus 1/2. We have 2 minus quantity 1 tang 2 minus 1 over 2. 2 minus 1/2 is 3 over 2. So, kani siya ang makancel, then si 3 over 2 mahabilin diri. So, we have y prime is equals to kani siya mahimo ni siyang quantity a minus w raised to 3 over 2. Then kani mawagtang na ni siya. Then ang kani si w na sad. So ato ni sila i-cancel. So we have 2 minus
3 over 2. We have 1/2. So, kani siya, mahimo ni siyang W raised to 1/2. So, ato siya ibutang diri para mas maklaro siya. So, W raised to 1/2, quantity 3A minus 2W. Then, 2. Quantity, wala naman ni siya. Tanggal na ni siya. Then, kani 1. A minus W raised to 3 over 2. So nganong si W na lang ang nahabilin diri o nganong si AW ang nahabilin na sa diri. So, so si W ang nahabilin na lang diri tungod kay gi-cancel si A minus W. Then, siya ang nawala tungod kay siya ang gamay og exponent. Then, kani ang nahabilin kay tungod siya ang dako og exponent. Then, diri since si W man sa numerator ang dako og exponent, so siya ang mahabilin, din kani ang mawagtang. So, si 2 na lang ang mahabilin og si copy ni sila. So, mo ni ang nahitabo ari. So, ang simplified form kay W raised to 1/2 quantity 3A minus 2W all over 2 quantity A minus W raised to 3 over 2. So, pwede na ni siya ang answer. So, acceptable na ni siya ang answer. Acceptable na ni siya ang answer og kanang, pero pwede sad nga ato siya i-express as radical. So, we have y prime. Ato lang siya butangan og or. Or, siya. Ato siya i-express as radical. So, ang W mahimong square root of W. Ngayon, square root of W tungod kay ang 2 gikan sa root, then ang 1 sa exponent sa sulod. Then, quantity 3A minus 2W. Then, 2 square root siya. Then, cube ni. So, nahimangin ani, square root of quantity A minus W raised to cube. Kay, ang 2 gikan sa root, then ang 3 sa exponent sa sulod. So, either ani nila ang answer. So, pwede kani, pwede sad kani. So, pareha sila, both are acceptable na answer. So, this is the final answer for number 3. Ano siya?